Financially secure ka na ba? Maraming Pilipinong sasagot ng hindi pa. Pero ang mas magandang tanong ay, paano malalaman kung financially secure ka na nga? Dahil hindi ito nasusukat sa laki ng sweldo. Hindi rin ito nasusukat sa dami ng pera sa ATM. At lalong hindi ito nasusukat sa mga post sa social media. May mga taong kumikita ng mahigit 100,000 pesos kada buwan pero baon pa rin sila sa utang. Samantalang may mga taong kalahati lang kinikita pero kampante silang humarap sa anumang emergency. Ano ang pinagkaiba nila? Simple lang, may malinaw silang financial goals. Sa video na ito, ibabahagi ko ang 7 financial goals na sa tingin ko ay dapat unti-unti nating maabot bilang mga Pilipino kung gusto nating magkaroon ng mas matatag na kinabukasan. At siguraduhin panoorin mo hanggang dulo dahil ang huling goal ang kadalasan pinakamahirap gawin pero isa rin ito sa pinakamabilis na makapagpalakas ng iyong financial security. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong financial. Affiliate products in the shelf below. May tanong ako sa iyo, kung mawalan ka ng trabaho bukas o magkakaroon ka ng biglaang emergency, gaano katagal kang tatagal ng hindi nangungutang? 1 buwan? 3 buwan? O baka 1 linggo pa lang, ubos na ang ipon mo? Kung hindi ka sigurado sa sagot mo, hindi ka nag-iisa. Maraming Pilipino nagsisipag magtrabaho at kumikita ng maayos pero hindi pa rin sila masabing financially secure. At ang dahilan, hindi dahil maliit ang sweldo nila, kundi dahil wala silang malinaw na financial goals. Kaya sa video na ito, isa-isahin natin ang 7 goals na makakatulong sa iyo na bumuo ng mas matatag na financial foundation. Di mo kailangan maging milyonaryo para maabot ang mga ito. Ang mahalaga, alam mo kung ano ang susunod mong hakbang. Simulan na natin. Goal number 1, may emergency fund ka na. Isipin mo ito, biglang nasira ang sasakyan, na ospital ang isang miyembro ng pamilya o kaya naman nawalan ka ng trabaho. Kapag nangyari ang isa sa mga ito, saan ka kukuha ng pera? Sa credit card? Sa lending app? O uutang sa kamag-anak? Kung iyon ang una mong naiisip, ibig sabihin ay kulang pa ang iyong financial foundation. Kaya ang unang goal ay magkaroon ng emergency fund. Ito ang perang hindi mo gagalawin maliban kung totoong emergency. Karaniwang target ay 3 hanggang 6 na buwan ng iyong monthly expenses. Pero huwag kang ma-pressure kung hindi mo pa ito kayang buuin agad. Mas mahalaga ang pagsisimula kaysa pag-iintay ng perfect time. Dahil kapag may emergency fund ka na, mas kaunti ang pagkakataong mapilitan kang mangutang. At malaking ginawa yon, hindi lang sa bulsa, kundi pati sa isip. Goal number 2, kontrolado mo ang iyong utang. Hindi lahat ng utang ay masama. May mga utang na nakakatulong tulad ng housing loan o business loan. Pero ang problema ay kapag ang malaking bahagi ng buwanang kita mo ay napupunta na lang sa interes. Kapag ganun ang sitwasyon, parang nagtatrabaho ka para sa utang, hindi para sa sarili mo. Subukan mong tanungin ang sarili mo. Kapag dumating ang sweldo bukas, magkano ang tunay na mapupunta sa iyo pagkatapos bayaran ng lahat ng utang? Kung maliit na lang natitira, panahon na para gumawa ng plano. Unahin ang pagbabayad sa mga utang na may pinakamataas na interes. Iwasan ang bagong utang kung hindi naman kailangan. Ang bawat utang na nababawasan ay nagbibigay sa iyo ng mas malaking kalayaan sa hinaharap. Goal number 3, hindi ka lang nag-iipon, consistent ka. Maraming tao ang magaling mag-ipon kapag may bonus, kapag may 13-month pay, kapag may sideline. Pero paano kapag ordinaryong buwan lang? Doon nasusubok ang tunay na disiplina. Hindi mahalaga kung 500 o 5,000 ang naitatabi mo bawat buwan. Ang mas mahalaga ay ginagawa mo ito ng tuloy-tuloy. Dahil ang consistency ang dahilan kung bakit lumalago ang ipon. Subukan mong unahin ang ipon bago ang gastos. Kapag dumating ang sweldo, ilipat agad ang porsyento ng ipon sa hiwalay na account. Kapag ang pag-iipon ay naging habit at hindi na lang emotion, mas mabilis mong maaabot ang iyong financial goals.
Goal number 4, lumalago ang iyong pera. May mga taong mahusay mag-ipon pero may isang problema. Hindi lumalaki ang pera nila. Kapag ang lahat ng ipon mo ay nakatambak lang sa isang account na mababa ang interest, unti-unti itong kinakain ng inflation. Kaya ang susunod na goal ay matutong palaguin ng iyong pera. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong sumugal o maghanap ng instant millionaire investment. Sa katunayan, ang tunay na pagyaman ay kadalasang mabagal. Maaaring gumamit ng high interest savings accounts para sa short-term savings. At para sa long-term goals, maaari mong pag-aralan mga investment options tulad ng Pag-ibig MP2, diversified funds, dividend-paying investments o iba pang angkop sa iyong risk tolerance. Tandaan, hindi sapat ang mag-ipon lang. Kailangan din matutong palaguin ang perang pinaghirapan mong kitain. Goal number 5, protektado ang iyong pamilya. Isipin mo ito, nakapag-ipon ka na, may investments ka na, pero biglang may nagkasakit sa pamilya. Sa loob lamang ng ilang linggo, maaaring maubos ang perang ilang taon mong inipon. Kaya ang pagiging financially secure ay hindi lang tungkol sa pagbuo ng yaman. Kasama rito ang pagprotekta sa yaman. Kung ikaw ang breadwinner, magandang pag-isipan kung sapat ba ang iyong health coverage o HMO. At depende sa iyong sitwasyon, maaaring makatulong din ang life insurance bilang proteksyon para sa pamilya. Hindi dahil may inaasahan kang masamang mangyari, kundi dahil gusto mong maging handa kung sakaling mangyari ito. Goal number 6, may retirement plan ka. Maraming Pilipino nagsasabi, matagal pa naman ang retirement, pero ang totoo, mas mabilis dumating ang panahon kaysa sa inaakala natin. Kapag mas maaga kang nagsimula, mas maliit ang kailangan mong ipunin bawat buwan. Kapag huli ka lang nagsimula, mas malaki ang hahabulin mo. Hindi mo kailangan umasa sa iisang retirement fund lang. Ang mahalaga ay may malinaw kang plano kung saan manggagaling ang iyong income pagdating ng araw na ayaw o hindi mo na kayang magtrabaho. Ang pinakamagandang oras para paghandaan ng retirement ay habang may regular kang kita. Goal number 7, hindi lang isa ang source of income mo. Ito ang goal na maaaring magbago ng financial future mo. Noong nakaraan, sapat na ang isang trabaho. Pero ngayon, kapag iisa lang ang pinagkukunan mo ng kita, mas mataas ang panganib. Kapag nawalan ka ng trabaho, humihinto rin ang cash flow. Kaya magandang magkaroon ng pangalawang source of income. Hindi ito kailangan malaking negosyo agad. Maaring freelancing, affiliate marketing, online selling, content creation, rental income, dividend income, o kahit maliit na sideline na pwedeng lumaki habang tumatagal. Ang layunin ay simple, hindi umasa sa iisang pinagmumulan ng pera. Dahil mas maraming income streams, mas matatag ang iyong financial foundation. Ngayon, balikan natin ang 7 financial goals. May emergency fund ka na ba? Kontrolado mo ba ang iyong utang? Consistent ka bang nag-iipon? Lumalago ba ang iyong pera? Protektado ba ang iyong pamilya? May retirement plan ka na ba? At meron ka na bang higit sa isang source of income? Hindi mo kailangan makumpleto agad ang lahat. Sa katunayan, karamihan sa mga financially successful na tao ay hindi rin nagsimula ng sabay-sabay. Isang goal muna, pagkatapos ay susunod. Ang mahalaga ay bawat taon mas matatag ang financial foundation mo kaysa noong nakaraang taon. Dahil ang pagiging financially secure ay hindi tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa paggawa ng tamang financial decisions ng paulit-ulit kahit paunti-unti lang ang progreso. Ngayon naman gusto kong marinig ang sagot mo. Sa 7 financial goals na ito, ilan na ang naabot mo? At alin ang susunod mong gustong unahin? Comment mo sa baba. Baka ang experience mo ang makatulong sa iba pang ka-investor natin na nasa parehong sitwasyon. Kung nakatulong ang video na ito, huwag kalimutan i-like at i-share para mas marami pang Pilipino matutong maging financially secure. At kung gusto mo pang mas maraming practical na content tungkol sa pag-iipon, investments, digital banks, MP2, SSS at iba pang money strategies, siguraduhin nakasubscribe ka dito sa The Brown Investor.
Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.